Hello mga kaibigan, welcome sa ating second episode nitong mini-series natin on Vatican II or the Second Vatican Council. Nung nakaraang episode rather, pinag-usapan natin ano ba ang Vatican II and paano ito nagsimula, sino-sino o ano-ano ang mga grupo o mga personalidad na mayagpag sa kasaysayan sa pagkakabuo nitong tinatawag na Ecumenical Council. Dinefine din natin ano ibig sabihin ng ecumenical at bakit nagpapatawag ng Ecumenical Council from time to time sa panahon ng kasaysayan. In this mini-series naman, papasok na tayo sa mga pinakamahalaga ta's importante, pinakamahahalagang dokumento ng Second Vatican Council. Ito yung tinatawag na Sacrosanctum Concilium o the Constitution on the Sacred Liturgy. Yeah, and I think for many Catholics ito yung pinaka-visible kumbaga na effect ng Vatican Council sa ating pang-araw-araw na buhay 'no. So, you have the changes sa liturgy, yung misa ngayon ay nakaharap na raw, yung dapat daw nakaharap ang pari sa mga tao. So, bawal na ba yung nakatalikod daw ang pari kasi hindi raw gano'n kagwapo dati sabi nung isa, 'di ba? Tapos yung vernacular, yung use ng vernacular 'no sa misa, and then of course yung favorite ni Russell at ni Luke, yung paggamit ng gitara imbes na, um, Gregorian chants 'no. Anyways, so there are many changes, pero sometimes what people think happened and what the council actually said are two very different stories, no? So in this episode, let us go into the text, the history, the text, and the reception of the Sacrosanctum Concilium or the Constitution on the Sacred Liturgy. Ayos, kaya huwag natin patagalin pa. In this episode, we're lucky to have with us our resident liturgical complainant. Ah, ito ang member ng New Liturgical Movement. So, ako po si Russell Ako naman po si Lennon. At ako naman po si Luke, at ito ang tamang usapan. usapang Usapang may tama. tama. Hindi naman totally wrong yung aming introduction kay Doc Luke kasi siya yung nananatiling buhay na miyembro ng Cetus Internationalis Patrum. Ilang dekada na 'no? Patay na yung iba. Just kidding, pero I hope you remember our discussion on the Chetus. Hindi lang sila para makapagrebelde lang, but rather they were trying to really stand for an important point, and which they did. Kaya nagkaroon ng kaunting pagbabalanse. Pero yun nga, ito nga yung point natin dito na pag-uusapan. Ah, Before Vatican II Pads, ano ba yung ano ba yung overarching na na pakiramdam ng simbahan during that time kasi hindi pa tayo buhay nun. Pero based sa history ba, ito pang contrary to what people say, yung tulad ng diniscuss mo kanina na nakaharap na yung pare, vernacular na, puwede ng gumamit ng iba't ibang uri ng awitin, especially na hindi Latin 'no. Ito ba ay dahil lang sa Vatican II o meron ng mga movement before para dito? Kasi parang yun nga, yung sabi nung mga ibang commentators na parang kung hindi dahil sa Vatican 'to parang hindi magiging bukas ang simbahan. Like, ano ba yung ibig sabihin nun? Yeah, yung pag-iisip na para bagang yung Vatican II ay that moment 'no, na nagkaroon ng bagong simbahan. I think that is a very flawed Sabi argument pa 'no. nila rebirth daw. O 'di ba, 'Di ba yung revert parang renewal, aggiornamento. grabe ka naman Luke. Pero especially sa liturgy, before the Second Vatican Council, yung kagustuhan 'no, ng mga tao sa simbahan na
magkaroon ng mas malalim na pagkakaunawa sa spirituality ng liturgy wasn't static at all, 'no. There had already been a century-long na tinatawag nating liturgical movement, 'no. This liturgical movement is a movement within the church that wants to reinvindicate this, to reactualize, 'no, at isabuhay talaga, i-rekindle yung fire ng liturgical spirituality. Palalimin ang pag-unawa ng mga tao sa kung ano bang nangyayari sa liturhiya, 'no. So you have, Benedictine monks like Dom Prosper Guéranger, 'no. I think he was the abbot of Solesmes in the 19th century who promoted a renewal of liturgical life, 'no. And simula dito sa mga monasteryo na 'to, kumalat siya sa mga tao, sa mga pari, and then later on sa mga bishops hanggang makarating siya sa Holy See. By the time of the early 20th century, you have Pope Pius X, 'no, who encouraged frequent communion and active participation of the laity, 'no. So frequent communion, we now take it for granted na 'pag nagsimba tayo we, receive communion, 'no. Pero dati that was not the practice. Maraming tao they just, receive communion siguro once a year kasi yun yung minimum na hinihingi ng simbahan. Kasi nga merong pag-iisip na, "Ay makasalanan ako, ay hindi ko ako puwedeng magtanggap ng communion," 'no. So Pope Pius X encouraged, "Teka, communion." 'No, na frequent, and also active participation na later on ay aampunin ng council dito sa Sacrosanctum Concilium. Makikita natin mamaya yung yung actuosa participatio na tinatawag sa Latin, 'no. Kaya nga rin si Pope Pius X din ang nag-reintroduce, na sabi niya, i-ano natin ulit ang Gregorian chants, 'no. So, as a part of this, active participation of the laity, and then later on medyo mas malapit na sa council, you have Pope Pius XII, who was the predecessor of our great Pope John the 23rd na pinag-usapan natin nung nakaraan, 'no. Nung 1947 nagsulat itong si Pope Pius XII ng isang encyclical na ang title ay Mediator Dei. That encyclical gave the theological foundation to this movement, 'no, dito sa liturgical movement. So hindi lang putok sa buko ang ano, ang reforms ng ano, ng council. This is rooted in that tradition. Meaning to say, before Vatican before Vatican II and when Vatican II opened, the bishops already had a momentum. Meron ng movement, eh. So that's one reason Sacrosanctum Concilium or this document na pinag-uusapan natin ngayon was actually considered as among the easiest document to approve. Kasi, according to the data, the final vote was overwhelming with only with only 4 rather na against dito sa document. 2,147 voted in favor for the passing of this document. Ah, so it's contrary to what others might claim na, kung walang Vatican II hindi natin ma-e-enjoy ito, no, but rather, there was massive planning and a deep reflection and discernment on the part of the church. But still, hindi ibig sabihin smooth sailing ito, Pads. Kumbaga, there was still debates. It just so happened that the bishops agreed na some things need to be changed, no? Pero not necessarily we abandon the old ways or what used to be the norms, no? Ano pa ba nangyari dun, Pads? Like, marami kasing ano, eh, maraming debates pa dito like gaya ng sabi mo yung orientation ng pare, yung language, yung other visible elements. Obviously, lalo na kung napakinggan niyo yung TLM episode namin, nag-iba talaga 'no, and, well, from time to time consult Doc Luke kasi mas kabisado niya yung in a way yung difference na nangyari dahil mas matagal siya sa TLM community.
Yeah, the debates, although the Sacrosanctum Concilium was the easiest, quote unquote, na-approve, but still there were debates, no? It wasn't at all smooth sailing palagi, no? There were big debates centered on Latin versus the use of the vernacular. Gaano karaming vernacular ba ang dapat i-ano, ilagay? Optional lang ba siya o hindi o talagang tatanggalin na natin yung Latin, which we will be seeing later when we go to the contents, no, ng Sacrosanctum Concilium. The role of Gregorian chant, for example, no? And very important nga yung idea ng actuosa partitio patio, nung active participation of the faithful, no? Some feared that this might mean activism, no? Others saw it as the heart of a genuine renewal, no, in the liturgical life of the church. Yeah, and here's a curious fact. Actually, the good Archbishop Marcel Lefebvre, which we all know as the founding father of the priestly fraternity of Saint Pius X, former Superior General of the Congregation of the Fathers of the Holy Ghost. He was a central figure dun sa TLM movement na sinasabi natin. Pero he was only known for later opposing the reforms, but he actually voted for the Sacrosanctum Concilium. His later position, just to be clear, and in a way, in defense of the good Archbishop, his opposition was more about how the reforms were implemented and interpreted rather than how it was conceived or these were conceived. Kasi nga again, there these processes underwent a lot of discernment on the part of the church, even debating na almost mas madi-discuss si Father Lennon to yung may tug of war kumbaga na ideas na, "Teka, may i-a-abandon na ba tayo o sulong tayo," et cetera and whatsoever. Pero just a curious question kay Doc Luke, sa TLM ba possible ba yung tinatawag na active participation 'no? I mean, kasi parang sa experience ko possible, eh. And kung yung issue lang kasi, eh, dahil vernacular lang yung makakapag-active participation sa atin, parang I think it kind of misses the point kasi even Pius X, as early as Pius X, pino-promote niya na 'to and even in the earlier years, eh. Ikaw ba Doc Lu? Ayun, maganda kasi yung ano, eh, explanation diyan sa active participation. Hindi siya yung literal na, body movement or puwede rin na verbal. More on spiritual active participation. When you unite yourself to to the one celebrated by the priest. So yun yung sabi nga ano, sabi ni Pius X is mahalaga yung heart mo and nauunawaan mo yung misa, yun na yung mismong active participation. Kumbaga secondary na lang kung yung mga paggalaw, pagtayo, pagluhod, pagsabay sa kanta. So 'yan, secondary na lang 'yun. Pero the fact na nakikinig ka intimately sa mass, 'yun na 'yun. Thank you, thank you. Maganda yung pinoint out ni Luke dito nun kasi eto rin kung ang pag-uusapan natin ay yung active participation in the light of how gaano tayo gamay sa gestures at sinasabi, well, guilty pa rin ng marami sa atin dahil marami pa rin tayong kababayan hindi rin naman nakakapag-participate quote and quote kung ganon ang usapan. Hindi nila alam halimbawa sa Diocese of Pasig yung iba tumatayo pa rin after ng consecration kasi hindi naman nila alam and the catechesis is, well, manonood ka lang sa TV and parang, "Okey, we did our part." More importantly, yung kung naiintindihan ba ng makabagong tao ngayon yung sinasabi ng Vatican II at sinabi na rin pala ni Pius X tulad niyan 'pag kahapon nagsimba kami ng ating ano, executive producer na si Ann Mer 'no, nagsimba kami. Then tayo kasi as COA, dati akala ko dahil sakristan tayo,
dapat alam lang natin na kapag consecration, we give due reverence. So, kahit nasaan tayo para siyang angelus o flag ceremony, titigil ka. Pero still, people were passing by. Nakaluhod yung buong congregation sa loob, nakatayo reverently yung mga tao sa labas, pero may mga nadaan, nagsi-CR, may mga bata nagtatakbuhan. So, kung ang argument ay dahil vernacular na at may active participation dahil vernacular, I think they are not making a good, a good argument for this kasi kahit nga naiintindihan na, eh, ang texts wala pa rin, internalization. So, that's a very good point na baka naman active participation is equals to full internalization of what is really happening. Na kapag sinabi mong, "This is my body, this is my blood," Jesus is now here. And while the gospel is being proclaimed, the Lord is speaking through His word. Then communion, then the Our Father, yung Lord have mercy, 'di ba? I mean, kung lip service lang din, just for the sake of vernacular, baka mababaw yung understanding natin ng Sacrosanctum Concilium. Baka all this time hindi rin ito yung gustong sabihin nung 2147 na na obispo. May mga Chetos dun, ewan ko kung kasama si Luke dun, pero we will later know kung nakiboto ba dun si Luke sa discussions. Pero again, balik lang tayo ng konti doon since, we mentioned Chetus, we have mentioned last episode na ang talaga nag-champion diyan ay si Cardinal Ottaviani 'no, and, meanwhile merong other parties kasi na parang sinabi nila na, "Teka, actually kulang pa nga, eh," sabi nila 'no. Parang nakukulangan pa sila sa sacrosanctum na parang, parang halos ang dating sa mga tone parang, actually parang wala nga tayong masyadong binago, dapat dagdagan pa natin to the point na puwede na tayong mag-chasuble na may Spiderman, parang gano'n ba? Kilala mo ba 'yan nun? Yeah, in the progressive side, no, you have personalities like na banggit na natin last episode, no, like um Domelder Camara of Brazil or Cardinal Lercaro of Bologna, no? So they were pushing for bolder reforms, no? While you have conservatives like yun nga, yung Chetus and Cardinal Ottaviani as its figurehead, kumbaga, no? Na I think ito rin ang mali, sa nare-receive natin na fake news kumbaga, 'no, sa simbahan. We tend to think of the conservative side as if they are retrogrades na ayaw nila talaga as in. I mean, bakit 2,147 yung boto in favor ng Sacrosanctum Concilium? Ibig sabihin gusto rin nila. They are aware that the liturgy needs actualization, 'no? But still, what they were saying is that, "Teka, baka sumobra tayo, 'no? Preno-preno lang." Anyway, si Doc Luke ay may gustong sabihin. Okay, add ko na rin 'no, kasi parang after ng council, hindi agad nila napansin yung effect. Pero mabilis din yung progress, eh. Wala pang 5 decades, malaki na agad yung naging ripple effect ng council and, parang nag-watered down yung let's say yung spirituality ng tao o yung faith ng mga Katoliko. And regarding na rin dun sa active participation 'no, dagdag ko na rin yung kanina kung not to compare pero very obvious na nakikita natin mostly sa nagsisimba, eh, hindi na talaga naka-focus sa mass. Minsan, distracted na sila ng cellphones 'no, and yung minsan din yung mga lingkod ng simbahan dahil nga masyado na rin nilang memorize yung misa, eh, parang bibig na lang nila yung gumagalaw 'no, to the point na sumasagot lang sila sabi ng pare, eh, "The Lord be with you," sasagot ng, "And with your spirit," tapos, and so on and so forth. Pero yung heart nila, eh, wala dun, maraming iniisip na bagay 'no. So
'Yun, 2 cents worth. And, well, since, may nabanggit na si Doc Luke, eto lang, just some sort of question, yung sa active participation din daw ba, Doc, kailangan ba yung gestures involved din yung mga lady sa ngayon, sa Vatican II? Halimbawa, 'di ba yung sa GIRM kasi nakalagay 'no na ganito sorry, GIRM is the General Instructions on the Roman Missal. So, yung nakalagay dun, "We bow at the name of Jesus," then yung striking of the breast kapag, your own breast, kapag, I confess, yung mga ganito, kailangan ba, required ba, at least required ba o devotion na lang siya nung individual na Kasi tao? parang ako, wala akong napapansin pa or wala pa akong naririnig na talagang document in particular para sa mga tao. Especially sa rubrics, kung kailan sila parang ano na lang 'to, parang mga letters na lang usually ng mga obispo sa kanilang diocese. So, 'yun. Pero technically sa Universal Church parang wala naman, naging custom na lang din siguro na kung inadapt natin yung mga ginagawa na before tapos medyo slight ano na lang, changes. I see. Kasi tama rin si Luke nun, it's either, ah, overzealous tayo or overly relaxed tayo sa approaches. Tulad ng ang ibang mga, well, ang dami ko kasing kilalang mga trained na medyo, ah, sabihin na lang nating ano, medyo free yung kanilang interpretation ng sacrosanctum. Para sa kanila ang active participation ay literal na nagpa-participate, like literal na literal. Like naalala ko nung bata-bata tayo, mas bata pa pala tayo, yung kapag Holy Week magsesenakulo mismo doon sa passion narrative na parang nakapako din, tapos yung sa passion narrative yung boses ni Jesus yung mismong aktor 'no. Then may mga pagsayaw na, may mga sumasayaw sa loob ng misa. I mean, all of this sa tingin ng iba, ng mga free yung kanilang ah, interpret nung document, parang it's as if they're being given the authority to do these things 'no. Pero kung iko-consult natin sa sakrosankto, wala naman talagang sinabing gano'n 'no, but rather just to ensure yung active participation. Well, that's a point of look also na it is being given to the Conference of Bishops. Pero at the end of the day, who are the Conference of Bishops? Wala naman talaga silang legislative power unless otherwise authorized ng Pope as clearly defined in the canon law. Anyway, ito yung ating initial 'no, na background, what happened, who were the persons, why. The very whys of the Sacrosanctum. Now, let's try to go chapter by chapter, to shed more light on the document. Tapos, we'll just highlight the key provisions o yung key provisions na tinutukoy 'no. So, we have at least 8 chapters kung hindi ako nagkakamali. Then, uh, mind you, sa mga documents sa simbahan, it's very important to know the number. Kasi it's the number of the paragraph, unlike in the Philippines, yung batas natin Article 1 Section ganito. So, sa kanila per paragraph para mas madali yung referencing. Anyway, we'll start with the very beginning ng document. Go Pads. Yeah, first chapter were the general principles, 'no? So, the Sacrosanctum Concilium, the constitution of the sacred liturgy, begins with theology, 'no, yung theology ng liturgy, 'no. Ano nga ba talaga 'to? That the liturgy is not just about rituals, 'no? It's not just about, um, rubrics, 'no, yung mga kailangan mong sundin para magawa mo yung,
rituals. Rather, the constitution of the liturgy, Sacrosanctum Concilium, affirms that the liturgy is the summit toward which the activity of the church is directed and the font from which all her power flows, no? That's from the number 10, no, ng SC ng Sacrosanctum Concilium. It emphasizes the Paschal mystery as central sa liturhiya. Ang pinaka-central na sine-celebrate natin ay yung passion, death, and resurrection of Jesus Christ, no? So these are the theological foundations, no? Then later on makikita natin yung reforms sa mga susunod chapters. And then also, in this chapter, no, ng general principles, si council fathers are also requesting, no, a much more presence kumbaga ng sacred scripture sa liturgy, no? The scripture must permeate the liturgy so that the treasures of the Bible are to be opened up more lavishly. No, sabi yan sa number 51. Now, pwedeng sabihin ninyo, teka, ibig sabihin po ba nun, Father, yung liturgy before ng Vatican II ay bereft ng scriptural readings, ng passages, no? No, meron. Meron siya, no? Ang sinasabi lang ng council, pagyamanin pa natin lalo, no? Mas punuin pa natin, no? Kumbaga, meron na dati, dagdagan lang natin pa, no, um, ng scriptural foundation and scriptural citations, readings, and everything. And sa lahat ng sacraments, no, hindi lang sa Eucharist, ay bigyan natin ng ng push ang scriptures, no? And yes, dito natin makikita na pinag-usapan natin kanina yung famous phrase, no, ng Actuosa Participatio, that the faithful must participate fully conscious and active in the liturgy. That's from number 14, no? SC number 14. Fully conscious. Yun yung sinasabi kanina ni Doc Luke na hindi lang siya yung kasi alam mo yung isasagot o kaya makakasabay ka sa kanta kasi hindi Gregorian chant sabi nila. So makakasabay ka sa kanta o alam mo kung kailan ka luluhod. Hindi lang yun, it's fully conscious, no? Your activity must refer to that fully consciousness na alam mo kung ano yung ginagawa mo, alam mo kung ano yung nangyayari, no? Kasi pwede kang active pero hindi ka fully conscious. Like for example, I remember na nasa seminary kami. Ewan ko, kayo rin naman siguro dahil sa Pilipinas napakaaga ng misa sa mga seminaryo. 5:30 AM misa. So, tulog ka pa, 'di ba? Tulog pa yung diwa mo. Minsan naka-autopilot yung katawan mo. Tumatayo ka't lumuluhod ka, umuupo ka, pero hindi ka aware sa nangyayari. I remember my one time na ang gospel ay yung sa sa after ng Easter, no? Yung nagpakita yung risen Christ sa kanila at sinabi na, "Peace be with you." Gospel 'to pre, tapos biglang may sumagot na seminarista sa likod, "And with your spirit." Ibig sabihin hindi siya aware sa nangyayari, no? Hindi siya fully conscious. Active siya, pero hindi siya fully conscious. Pero ang sinasabi ng Sacrosanctum Concilium, the faithful must be fully conscious and active. Hindi siya lang full conscious and active, hindi, fully conscious pre. Buong-buo yung iyong um, consciousness sa iyong participation, no? Tsaka may ano ako diyan, tama, may issue ako diyan. Mas maganda nga hindi lang sa mas maganda, mas angkop, mas tama yung fully conscious kaysa sa full conscious and active participation. Yan kasi yung bukang bibig, eh, ewan ko mas familiar si Luke diyan. Pero when you say full, ano ibig niyong sabihin, eh, hindi naman tayo gatas, 'di ba? Pero kapag sinabi mo fully conscious, 'di ba? Fully conscious, ibig sabihin conscious ka pero buong-buo kang conscious. Like, you know what's really happening, you understand what's going on, and you are more than willing to really partake of what's going on. And maganda nga 'tong comment dito ni Doc Luke. It's about the it's not really understanding in the sense na we are capturing everything na we totally understand, but rather the intention to unite ourselves in what's going on. Because what is really going on the altar is
mystery. So the understanding, the appreciation, the willingness to enter into the reflection of this mystery. Kaya yung old ano, 'di ba yung ano, it's the mystery of faith, no? It's the mystery of Christ's love. We will never fully understand it unless otherwise we get into heaven kasi it's the fullness of the mystery, no? To really see the person behind this mystery. Pero ang isang idudugtong ko lang din yung yun nga yung appreciation na medyo pabor kami ni Lennon, na at least kasi yung centrality ng scriptures din medyo na-focus din. Kasi may cycles and everything. There's nothing wrong with TLM. It's just that it's a unicycle of of readings, no? Of readings. Unlike uh in the new order of the mass and nabuo dahil sa sacrosanctum, at least meron kang capability to finish the entire Bible. Pero well, again, the other explanation there is hindi kasi naman dapat ano, hindi ginagamit na supplemental yung liturgy, but rather it's the fullness of the participation natin sa mystery. So ibig sabihin ang supplemental natin dapat tayo ang expected sa'tin nagbabasa lang kasi ng scriptures, eh hindi. Parang buwan ng wika lang. Tuwing January, it's the Sunday of the Word of God, pero nobody's really reading the Bible. Gano'n din, buwan ng wika, sige, sa flag ceremony lang tayo mag-Tagalog. At the end of the day, OR is official receipt, hindi pa rin yan opisyal na resibo. So, we get the point, 'di ba? Parang this is all external and, superficial. So, when you say like that, no, ano, mas ano ako dun, fully conscious kaysa full conscious and active. Tama, hindi na tayo gatas. Eto, chapter 2, we'll move on chapter 2. And dito meron akong tanong na maybe the two of you can, um, shed light, 'no, pero chapter 2 is the Eucharist. Here we see the roots of the reforms in the mass, 'no? But what's important here na hindi na masyadong sinasabi o hindi talaga sinasabi at mas tragic tragic ay mali ang sinasabi na tungkol dito. Ang sinasabi ng Sacrosanctum Concilium ay Latin pa rin dapat. Latin remains the norm, but the vernacular is allowed. Eh, kasi baliktad na. We forget about Latin, we focus on the vernacular, again with the same argument na, mas naintindihan ng mga tao equals active participation. And saan tayo dinala niyan? So si Cardo puwede na mag-concelebrate sa misa diyan sa Caloocan, 'di ba? Kasi naiintindihan na ni Cardo yung sinasabi. So puwede siya mag-orans dun kapag ama namin. And that's the tragedy. Pero allow me to cite, 'no, SC number 36. The use of the Latin language is to be preserved. So utos siya, is to be preserved. But since the use of the vernacular may frequently be of great advantage, a wider use may be made of it. So ang understanding or ang acknowledgement ng council, eh, since nandito na rin naman tayo at modern age na nga at mas widely used na yung vernacular in all kinds of communication, either formal communication, governmental, social, colloquial, eh, if it will better serve the purpose of the preaching and the integration of the liturgical life sa normal life, edi wider use may be made. Pero wala dito kahit anong provision na sinasabi, we totally hereby abrogate Latin and we just focus on the vernacular. In fact, it's very important that we still understand, most of us, at least understand or comprehend some of the Latin words, Latin hymns, Latin phrases na it's still prayer after all. And 'di ba yung why are some of us hostile against Latin, eh,
It remains as the official language of the church. And most of our precious writings or important documents in the life of the church are written on it. Eh, then we are hostile against something that we really own. Parang sinabi mo lang na ano eh, galit ako sa sarili kong bahay. Ayoko umuwi sa sarili kong bahay kasi wala, ayoko lang nag-uusap dun. Parang it doesn't make sense, 'di ba? Pero still 'no, another element here is the mass is, they see it na it needs to be simplified. Medyo ar medyo controversial lang yung word na simplified kasi may tendency na ma-over simplify yung ano. So, while the council is talking about the syntax o yung forma, yung iba they really went further to the point na, basement palitan niyan. Itong ganitong text i-translate na ng iba. So, dito nagkagulo ng konti. Pero ito kasi na-highlight yung simplified pero nakalimutan yung sinasabing the essential elements must shine through, 'di ba? Yung essential elements, yung nagpapamisa sa misa, it should shine through. The problem is hindi, nagiging concert na ni Father minsan. So, may gano'ng tendency. Pero, May ito lang pala yung pinanggagalingan pre. oo, ito lang yung aking tanong rather. Yung Eucharist ba na Lalim na term, hugot. yung Eucharist na term ba ay dahil lang Vatican II siya? Kasi nga 'di ba parang before Vatican II, it's usually referred to as the Mass or the holy sacrifice of the Mass. Pero after Vatican II lately, parang more on it's the Eucharist, it's a thanksgiving, it's a meal. So which is which? Meron bang mas tama ba yung Eucharist or mali ba yung Mass or is it just the same? Meron bang fundamental difference? Which one is more important if meron ba? Ah, just to clarify, kasi ako tanong ko rin talaga, eh. At the heart of this, debate 'no, diyan sa terms, kasi parang ano yan, eh, parang language games ni Wittgenstein, 'di ba? So, it depends sa ano, sa speaker tsaka sa ano, sa receiver. However, at the heart of this is actually the Eucharistic theology 'no. We have to remember that the Eucharist or the Mass is both at the same time the unrepeatable, the one sacrifice of Christ in Golgotha 'no, sa krus. But at the same time, it is also a meal 'no. Kaya nga Last Supper ang unang misa, 'di ba? So it's a thanksgiving meal kaya siya Eucharistia, Eucharistein, kasi nga to give thanks 'no. Now, it may be true na sa history kasi natin minsan para tayong pendulum, eh. Minsan nagfo-focus tayo dito sa isang side, sacrifice lang, then magfo-focus tayo baliktad dito naman sa isang ano, side 'no, meal lang. And this is true in everything, na laging may reaction, kada generation nagre-react sa lumang generation 'no. So for example, yung mga sa Renaissance, they reacted against the medieval age. So kinoy nila yung term na Dark Ages kahit na hindi naman totoo. Tayo 'no, we react on the, 70s generation, the baby boomers 'no. Kaya maraming baby boomers ngayon iniisip nila, bakit yung mga batang pari ngayon ba't sila nagsusutana? Bakit sila nagkakasulyan na ano, na Roman? Kasi it's our reaction 'no. Now that is historical. What I am saying is that there were there was a time na, oo, na mas naka-focus doon sa sacrificial, um, personality or characteristic 'no, yung theology ng sacrifice more than the meal. So, by the time of the council, the reaction was i-ano natin yung pendulum para makita ulit itong meal character. However, what I think is ang masama dun kapagka nasobrahan ka dun sa pendulum, napunta ka dun sa extreme 'no, na meal na lang ang tingin mo, hindi na siya sacrifice. Dahil hindi na siya sacrifice, so pwede ka ng pumalakpak, pwede mo ng gawin yung concert, ikaw na yung bahala kung ikaw yung pare, kung anong trip mo sa buhay,
imbentuhin mo. Dahil children's mass 'yan, magsuot ka ng costume ng clown. Kasi hindi siya sacrifice, eh, kainan na lang siya, eh. Kaya always remember, katulad nga sabi ni Aristotle, 'di ba, virtue lies in the middle. 'Yun din ang kailangan natin sa Eucharistic theology 'no. We have to go back to the middle to meet 'no, kasi the Eucharist is that, it's a meal of thanksgiving, but also the one and only sacrifice of Christ in Calvary, 'no. So, kailangan hindi ka puwedeng ano, makakalimot ng isa doon, 'no. You have to be really aware of that. Kailangan natin makahanap ng equilibrium, 'no. And, well, just an excursus dun sa napag-usapan natin kanina Latin. I really don't think na valid yung excuse and arguments ng maraming mga kaparian 'no na, "Ay, Latin kasi hindi maiintindihan ng mga tao, di sila makakasabay." I think the council fathers did not look at the people, at the laity as if they are children. They look at the people of God as if they are adults 'no, na you can actively participate kahit na Latin yung liturgy. Now, hindi matututo yung mga tao ng Latin kapag hindi mo sila tinuruan. Kaya dun nagsisimula yun. Imagine this, for example, paano kung hindi tayo tinuruan ng mga bata tayo ng English, pero may English mass tayo sa parokya, 'no? Should we just tanggalin na lang natin yung English, 'no? Para sa maraming mga pari mas madali yun. Hindi, ituro mo sa mga tao, "Oh, and with your spirit ang ibig sabihin niyan ano, ganito." 'Di ba? So, I think yun yung kulang, eh, the formation of the people rather than na kaya ba nilang maunawaan o hindi. Go Dukruk. Ayun, kasi 'di ba, sabi na yung paggamit ng vernacular, eh, ang totoo niyan ano yan, optional lang yan, eh. Kaso yun yung naging norm sa panahon ngayon 'no, isipan ng misa. Totoo mga kapatid, bago mag-Vatican II, maraming pausok Latin ang misa. Silang dalawa lang ng pari ang nagsasagutan, sasabihin ng pari, ps, ps, ps." Sagot naman ng sakristan, ps, 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 ps." Anong labas natin? Audience. Hindi, Kabisadong kasi parang kabisado. gano'n parang gano'n yung naging, ah, tingin natin na yung pagka-Latin, eh, hindi maintindihan ng mga tao. Pero tingnan natin, let's say halimbawa, ngayon 60 years after ng Vatican II let's say sa Africa. Pero sa kanila sobrang booming pa rin ng Catholic faith, and even yung mga matatanda kumakanta pa ng Credo in unum Deum. Hindi sila magaling sa Latin, pero nauunawaan nila by their heart, by their mind, 'no, and by their soul siguro kung ano yung ibig sabihin ng misa, 'no. Malalim yung pag-unawa nila sa kanilang pananampalataya. 'No, hindi ibig sabihin na hindi natin naintindihan yung language, eh, hindi na rin natin maintindihan yung misteryo ng misa. So, Tama yun lang. yun, tama yun, kasi 'di ba parang kung ang ina-address natin, ito naman yung tanong ko kasi sa ano, sa SC 'no, kung ang ina-address natin hindi sa Supreme Court, kasi apparently bawal mo ng questionin ng Supreme Court ngayon. Anyway, kasi 'di ba, if mag hanggang doon lang sa superficialities, kesyo dahil nga superficial, it it means it's closest to the human heart, to the human soul, parang I think we're missing the point here, kasi nga ang point nga ng mass is to go into the deep, eh. Tapos magde-delve tayo sa superficial, parang it kinda misses the point 'no. So, ang tanong nga dito Pads, sa ano lang ba 'to, sa misa lang or meron pang ibang elements? I think sacraments, other sacraments too, merong Yeah, pronouncement? kadalasan kasi when we speak about the liturgy iniisip natin, well, ang pinakauna talagang maisip natin is the Eucharist 'no, yung misa. But also the liturgy, meron din ano, yung sacraments at yung mga sacramentals 'no. So sa chapter 3 ng Sacrosanctum Concilium, eh, ang council fathers they also requested a revision
of the sacraments, no, and sacramentals, so that in the rituals, pues, yun, maano yung pinag-usapan natin general principles, yung mas malawak na paggamit ng scriptures, yung, um, encouragement ng aktuwa sa participatio ng laity, 'no? So, it does not mean na yung mga lumang rites ay hindi naiintindihan ng tao o kaya ay hindi sila effective. No, no, no. Ang sinasabi lang is that, i-ano natin, i-update lang natin. It's just an updating, no? That's the chapter 3. And beyond the sacraments and sacramentals, merong isa pa na hiningi ang council sa chapter 4, no, na in a way sacramental din. Yan. Di dito naman, there is this commandment to pray, just like the Lord did. Ito yung point ng chapter 4, which is what we used to know as the divine office. Hindi ito yung opisina ng nanay ni Sarah Geronimo, no? The divine office, this, yung office kasi, it has to be understood in the light of service, no? Ah, sa atin kasi hindi natin ginagamit yon. Pero sa English speaking countries, when you say service, everything na nagga-gather, actually the liturgy nga is actually service, eh. Yung talagang etymology ng liturgy, ibig sabihin nun public service. Pero dito kasi, the divine office is the divine service, meaning it's a prayer of the people on specific times of the day. Why? Kasi given the history, in the oldest times, even nung hindi pa nga dumadating si Jesus, 'no, sa lupa, no, meron ng formal prayer, meron ng public prayer. Then eventually Christ came. Now the church has reflected on this reality. Kasi even the church acknowledged na while he was here on earth, Jesus prayed like us, 'no? And so, much more na nung ang naging reflection ay before becoming Jesus Christ, He is already the Son, God the Son, the second person of the Trinity, who is and who is to come, and who was outside time and space. Now when He entered the time and space continuum, He became Jesus Christ, 'no, the Word made flesh. Pero ano yung pinaka-hina-highlight na ito, na when God himself entered in human history, he entered into time. And not only that, he sanctified time. So, mindful of this, the church honored this truth by consecrating every time, every period of time, and make it a moment of prayer. Kaya nga yung divine office, it's a prayer for various times of the day. Now, for the longest time, due to the scarcity in resources and the knowledge, uh, ang divine office ay naka-compile sa isang book na tinatawag na breviary. Galing sa salitang brevus, means maikli, no, pinaikli. Kasi it's the Bible and all of important writings of the church all in one book or all in one collection of volumes, meaning selected for prayer, kaya breviary, brief, 'no. For the longest time it has been exclusive for priests or clerics or nuns. Now, the Sacrosanctum Concilium understood it na, teka, it has it has to be also for the people, for the laity. Now, that's why the breviary, as we all know, was renewed, 'no, and that's what we call now as the Liturgy of the Hours. Kaya nga everyone can participate in the Liturgy of the Hours. So the sad thing here is even if it is the commandment of the Lord to pray unceasingly, yun nga, either superficial sa iba or wala talaga at all, absent sa mga parishes, 'no. Parang dito lalo sa Pilipinas ang tingin lang natin talaga misa lang, eh, tapos transactional pa. So hindi ka magsisimba
kung hindi pa namatay yung kapitbahay niyo o kaya kung wala kang papabinyagan na kamag-anak or kakilala. Pero this was supposed to be the norm 'no, and ano ba yung nilalaman nito? The Psalms, and the Psalms were actually the prayers that Christ prayed when He was here with us. So they were reorganized, they were recompiled, the scripture was emphasized. So yung readings, meron kang from the Bible ta's meron kang non-biblical, which were patristic. So yung mga church fathers, yung mga doctors of the church, yung mga important na figures sa simbahan, nilagay lahat ito, masusing pinili, kinompile at isinaayos. Kasi for example sa mga salmo, may mga salmo kasing masyadong mahaba, eh. So dati kailangan buuin mo yun, then the other psalm. For the purpose of a reflective prayer, may mga salmo tulad ng 118, yung ano, the Easter Psalm or yung 136 o yung 27. So hinahati ng antiphon. So minsan tatlo o dalawang hati. So distributed according to proper length para hindi nakakalunod. The point here in the divine office, yun nga lang, hindi natin masyadong naramdaman. Kaya ang tendency tuwing Sabado Santo lang ng umaga, nakakapag-Liturgy of the Hours ang mga normal na tao sa Pilipinas. At ang nakakalungkot yung perception na ito ay para sa mga pari, madre at seminarista lang, which is hindi. I mean, kung hindi kami siraulo ni Lalo at ni Lennon, walang bibili ng Liturgy of the Hours sa St. Paul's na normal na tao. It's just that there were people who inspired us, pero up until then we did not realize, we never understood that it was meant to be that way, na it has to be prayed by all, 'di ba? So yeah, that's chapter 4. Yeah, I think before we go sa sa chapter 5, I think itong sa divine office at yung sa sacred music that we will be covering later after this, I think those are the two things na hinihingi ng Sacrosanctum Concilium na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay sa atin, 'no, in the practical, sense. Yun nga, ilan lang ang parokya ngayon na nag-o-offer na mayroong morning prayer at evening prayer, at least yung 2 hours lang na yun, 'no? Yung sa sacred music, later we will see, 'no, bakit parang hindi pa lumalabas yung ano, hindi pa nagiging fruitful yung hinihinging reform ng ano, ng council, 'no. So, there are still things, kaya nga pinag-uusapan din natin 'to kasi baka iniisip lang natin ang Sacrosanctum Concilium ay para lang maging English o maging Tagalog ang misa, no. No, it's beyond that. At yan tulad nga ng napag-usapan natin kanina, that is just optional, 'no. So, ano ano yung talagang mga hinihingi ng ano, ng Sacrosanctum Concilium na baka hindi na natin napapansin. Anyways, so we now go sa chapter 5, 'no, which is about the liturgical year. Now, in the liturgy, kung napansin ninyo, sa isang buong taon, 'no, we celebrate the mysteries of the life, the passion, the death, and the resurrection of Jesus Christ, of our Lord and Savior Jesus Christ. Bawat ano dun, mayroong time, 'no, may inaalat na time. Kaya mayroong cycle, 'no. We begin, for example, sa Advent, 'no, the coming, that we commemorate that waiting time, 'no, ng bayan ng Israel hanggang sa pagdating ni Kristo that we celebrate in Christmas, 'no. Later on, we have Lent, 'no, preparing ourselves for the great feast of the resurrection. So, Holy Weekend, you know it, 'no. Now, dati before the council, it's a bit, complicated, 'no. So, maraming may mga hindi ko masyadong alam, pero may mga first class of the third class, may mga ganyan na mga sistema na, for example, ngayong May mga araw may mga double. double of the first class. Privileged, octave, tapos may hindi privileged. So, may mga araw, for example, na ngayon ay, um, Feast of the Assumption, pero
commemoration din ni Saint Russell of Lower Bicutan at Virgin and Martyr. So Commemoration babasahin din mo ni rin ano. 'yun, 'no? Oo, babasahin mo Babasahin rin mo 'yun, rin 'di ba? ng pare, babasahin ng Ng pare. pari, ng pareya. Pagdating ng ano, ng Vatican II, ang hiningi ng Sacrosanctum Concilium ay i-simplify natin 'to, 'no. So, meron ka na lang ngayon na memorials, either optional or obligatory. You have, feasts, you have solemnities, 'no. You have ferial days, yung mga weekdays, you have Sundays. So, kung mayroong table of precedence, kung ano yung nagpe-precede, yun yung ise-celebrate mo, 'no. So, nagkaroon ng simplification. However, hindi ibig sabihin nun na tinanggal na yung ano, yung nakaraan, 'no, yung mga minana, hindi, sinimplify lang. The feasts and seasons are renewed with Easter given its central place, 'no, sa buong liturgical year. There is actually an anecdote about Pope Paul VI, 'no, after ng reform nitong calendar, 'no, ng liturgical calendar. Kasi dati, so as we know, sa pagtapos ng Easter season, ang end ng Easter season ay yung solemnity of the Pentecost, 'no, yung pagdating ng Espiritu Santo, yung pagpanawag ng Espiritu Santo. Nowadays, isang araw lang natin sine-celebrate 'yon. Masuwerte ka kung yung parokya mo may vigil. Napakaganda ng vigil ng Pentecost pero almost walang gumagawa nun. Pero so Sunday lang. Dati, yung mga ganyang kalalaking feasts at solemnities laging merong tinatawag na octave, 'no. Yung 8 days na parang extension ng solemnity, 'no. Pansinin ninyo halimbawa, Easter, from Easter Sunday hanggang sa next Sunday, 'no, araw-araw yon merong Gloria, may glory to God, 'no, mayroong creed, 'no. Gano'n din sa Christmas, 8 days hanggang January 1. Meron lahat. Hindi dahil 'yun sa January 1 kasi mag-aano, mag-New Year, hindi. It's because it's an extension of the feast, 'no. Now, dati meron din ang Pentecost kasi nga it's the feast of the ano, of the Holy Spirit, eh, 'no. So, meron din siyang 8 days. However, nung sinimplify nga kasi yung liturgical calendar, tinanggal yung octave ng Pentecost, 'no. Nanatili yung solemnity pero wala ng octave. According to this story, we are not sure if totoo ba, pero ano, sabi ay totoo naman daw. So, one supposedly octave of Pentecost, the Monday after Pentecost, 'no, nung magmimisa daw si Pope Paul VI. So, he wore red chasuble, red, vestments, 'no, and then sabi sa kanya raw nung ano, nung master of ceremonies niya, "Ay, Your Holiness, green." Sabi niya, "Bakit? Hindi ba ano, octave ng ano, ng Pentecost?" Tapos sabi raw, "Ay no, Your Holiness, wala na po, 'no, binago na." And according to the story, the saintly Pope Paul VI wept, 'no, because of that change kasi he really cared about the the solemnity, 'no, the octave, 'no. So that's just an anecdote, 'no, nung naging effect na immediate effect ng pagbabago ng liturgical calendar. Yeah, and, yun nga kasi yung the intention was simplification but it just so happened na siguro inevitably pare na simplification will also entail reduction reduction of these, uh, important celebrations. That's why, from so many octaves, dalawa na lang yung naiwan 'no, Easter and Christmas octave, yeah. Now, we move on to chapter 6, which is also an essential and very vital element of how we celebrate the liturgy nowadays, no? This is the sacred music. Here's a famous line. The church acknowledges Gregorian chant as especially suited to the Roman liturgy. Therefore, it should be given pride of place, no? But the document has also welcomed other forms of music.
provided this uplifts the soul to God 'no. Ah, Very important, una ano yung Gregorian chant? Gregorian chant means, ito yung centuries old na ang chant ba, proper ba Look na tawaging awitin ang chant o ang Gregorian chant? I don't know 'no, I'm not sure. Pero ito ay centuries old na pamamaraan ng simbahan sa pagsasaayos ng tono at himig 'no, na angkop para sa partikular na pagdiriwang 'no. So, bawat Sunday, bawat piyesta, bawat, importanteng celebration may specific siya na chant 'no. Yun nga meron nga even yung mga essential na elements, yung mga parte tulad nung Lord have Mercy, yung Gloria, yung Santo Santo, yung Kordero ng Diyos, meron yang specific na tinatawag na setting 'no. Kapag ito yung piyestang ito or ito yung celebration, itong setting 'yan. So, that's the Gregorian chant. It was introduced 'no, to the church by no less than Gregory the Great 'no, who used to be, a Roman senator and at the same time a Benedictine monk was elected to become a pope 'no, in the early 6th century 'no, and he was given the title Great 'no, the very few of popes with the title Great. So Gregory the Great, he was also Gregory the First. He was the one who introduced this to the church. It's because merong overarching na saying si Saint Augustine na, "He who sings well prays twice." So, the church never abandoned, abrogated, or abolished the Gregorian chants 'no. Ang naalala ko nga, nung kapapalit lang ng Misal-Pre 'di ba, that was 2013 nung na-implement 'yan. And still dahil nga it comes a little bit of a shock sa mga communities. Naalala ko may isang period ng time nun na pinag-practice ng Gregorian chant kami. Kasi sabi nung rektor, "Sige habang hindi pa natin alam kung ano yung mga kakantahin na puwede, mag-Gregorian chant tayo." At hindi nangyari yun. Kasi bukas palad daw talaga kasi yung, mas mahalaga yun kasi, manuling chant and whatsoever. Pero again, the document also welcome other forms of music nga, luckily, hindi pala luckily, unfortunately 'no, that's also what I loved with Father the late 'no, Father Eduardo Hontiveros. During this time, Hontiveros collaborated with the Capuchins of the Philippines. So, mga konti pa Pinoy na Kapuchino nun, puros pa mga Espanyol 'no, na marunong mag-Tagalog. They translated directly from Latin to Tagalog, the chants. So, merong songbook na yun, may songbook yun. The Adoro Te Devote, yung lahat, yung Vidi Aquam, yung Asperges, yung Pueri Ebriorum, yung mga kabataang Hebreo, even yung mga ano, yung ano 'to, yung reproaches ng Good Friday, may sarili yang ano, mga chants sa Tagalog. Pero yun nga, dahil nalipasan ng panahon, namatay na. So, medyo pumasok na tayo dun sa medyo pop na kuwan, na na setting ng mga tono. Pero sayang, nasasayangan lang po, oo. Ngayon ang contesting dito na tema ay what are the songs that lift the soul to God? Kasi some melody nakaka-lift, pero what if heretical yung content? So, ano yung nakaka-lift 'no? At kung halimbawa dito minsan ito rin yung reklamo ko yung merong sinasabi, "Mahal namin ang misa, TLM, TLM, Jesus, Jesus." Pero galit kapag sa TLM kakanta ng ibang language.
So, dapat Latin lang 'no, parang ano masabi mo diyan, Doc Luke? Nandiyan ba si Doc Luke? Nag-take siya ng break, eh, pero Oo, nandito. 'Di ko alam paano ko i-o-organize 'yun. From the heart, the language of the heart. yeah, the language of the church is the language of the heart. Alisin ko na lang yung about dun sa comments, ano na lang, dun na lang ako dun sa difference ng chant at saka ng song. Kasi pagka chant, eh, wala siyang rhythm 'no, ah, Okey. Ay teka kumbaga lang, by parang the way pala 'no, by the way si Doc Luke ay, choir master. Nag-aral din talaga siya ng musika sacra ng mga courses related to liturgical music and nagtuturo talaga siya ng choir both sa Vatican II setup at saka sa TLM. Kaya mas marami talagang masasabi si Doc Luke. Actually alam niya yung Synod of Calasiao, eh, yan. Pero ewan ko, ikuwento mo nga Doc Luke yung mga gano'n, mga nagti-TLM pero gusto Latin lang. sige. Yung, ah, may mga comments kasi from traditional circles na bawal daw kumanta ng vernacular o kung puwede naman daw, eh, i-limit sa isang kanta lang 'no. Pero even ang mga, let's say, ang mga traditional societies like SSPX, eh, kumakanta rin naman sila ng vernaculars and walang problema dun as long as, eh, faithful sa liturgical text, 'no? Or minsan may mga pari din from society na from Latin ita-translate nila into vernacular language yung yung kanta para mas maunawaan. Ang comment naman kasi ng simbahan dun, eh, puwede namang kumanta basta makanta na right after ng propers. So ito yung mga propers kasi sa mass, yan yung talagang strictly Gregorian chant. But after nun, eh, puwede na kumanta ng vernacular like, in relation to the gospel or puwede ring thanksgiving, ganyan or spiritual and most likely, galing din sa scriptures ang mga kanta, 'no? So yun yung usual chanting. While yung songs kasi, may melodic pattern 'yan, eh, 'no, 4/4, 3/4 ganyan and mayroong melody, merong chorus, may verses, may pattern 'no. Yung Gregorian chant kasi parang freely and masusundan mo lang sa kumpas ng kamay or ng kumbaga parang through imagination. Anyway, regarding dun sa pagkanta ng vernacular, eh, as early as 1700s kumakanta na ang simbahan ng vernacular, eh, 'di ba? Yung Synod of Calasiao isa dun sa mga napag-usapan nila doon, eh, yung Asian and, vernacular and Asian music, which is very peculiar that time kasi nga, ah, tina-try nila inculturate yung misa para maka-adapt yung mga Indio. Although Christianized na ang mga Indio pero kasi hindi pa rin nila naalis talaga totally yung, pagan beliefs nila. So, ang sabi, i-Christianize natin ilapit natin sa kanila ang simbahan through paggamit ng, let's say, ng Asian music. May mga tambourines, 'no, drums. Pero, in particular seasons lang na medyo, ayun may celebration gano'n. Para kahit papaano yung heart ng mga faithful. And yun, na-mention din sa Trale Solicitudine, at tapos yun, Musicam Sacram and so on and so forth, yung progress ng liturgical music. So, let's say halimbawa sasabihin nila, wag daw kumanta ng vernacular pero payag naman sila 'pag kinakanta yung "Mas amor que el tuyo." Eh, Espanyol yan, eh, 'di ba? O yung, "Adios reina del cielo."
Madre, Madre del Salvador. Eh, So, before nagiging Vatican II pa elitist yang mga yan, talaga eh. ang dating pare. Elitist ang dating pare. Oo, eh, kasi pagka nagtagalog ka parang pamahirap, 'di ba? Parang hindi naman sa pamahirap, pero yun Cheap, yung naging pa tingin nila, eh. parang cheap 'pag Tagalog, Oo, mm. cheap 'pag Tagalog. Eh, 'pag English pangmayaman, parang gano'n. Eh, lalo na pagka Espanyol mas renyal ang ano, ang dating, 'di ba? Mas panghari. Buti lang talaga na-guess natin si Luke dito kasi ito yung mga ano, eh, yung mga specifics ng sacrosanctum na alam mo yung nagiging selective tayo, Father Lennon, eh, na, "Ay maganda 'to, so didiinan ko 'to. Ay eto medyo hindi ko 'to trip, Latin. So kung hindi ko babawasan tatanggalin ko na siya sa kuwento." Parang yun ang nangyari, yung medyo tragedy na when we're and we're not talking only about music, Father Lennon, yung art 'no, yung mga ornamentations, I think may nasasabi diyan ng sacrosanctum at totoo bang nagmumurang ginto lang ang mga ito? Well, as you remember, ang kailangan natin unang maunawaan is that art, no, beauty is part of our faith, no? Kaya sa liturgy natin, pagpapansin mo punta ka ng anong pinagkaiba ng isang Catholic church sa isang Protestant church kahit na yung high church na Protestant denomination. Mapapansin mo ang focus natin ng Catholic Church is yung material, yung pagsakop ng spiritual sa material. Meron kang bulaklak, 'no, meron kang mga paintings, meron kang mga kulay. 'Pag pumunta ka sa mga Protestant denominations, ang makita mo nasa gitna kadalasan ay yung ambo. Then very austere kasi nga ang focus mo lang ay yung preaching. However, sa atin in our faith, we include our whole being. That also includes beauty, no, yung aesthetics. So sa chapter 7 ng Sacrosanctum Concilium, kinover naman niya yung sa sacred art, no, and furnishings, ng physical furnishings ng isang simbahan, isang chapel, no. The Sacrosanctum Concilium called for what is called noble simplicity, no, that beauty should serve worship, not distract from it. So altars, churches, and art na nasa loob ng simbahan should inspire prayer, no, hindi yung ma-distract ka. Now, what we have to remember here is that this is a reaction from the excesses of the Baroque period, no. Punta ka ng mga simbahan sa Europa, especially yung mga, ginawa nung 1700s, mga ganyang period, 1800s. The Baroque style of architecture is very free-flowing, very, grandiose, na itinuturo talaga yung ano, yung glory, 'no, nung nangyayari sa altar, no. So, that is the theology and the reason behind ng aesthetics ng Baroque period ng Baroque period. Now, one can say, and it will be valid, 'no, yung argument na, "Teka, nakakaano yan, eh, nakaka-distract yan rather than guiding us towards the Eucharist, eh, nadi-distract lang tayo nitong mga externalities na 'to." That is why the council in the Sacrosanctum Concilium called for a noble simplicity. Noble simplicity means na, for example, meron akong kasulya na sa Baroque style ay sabihin natin may 100 siya na flowers na design, 'no, na burta. Ang sinabi na noble simplicity is baka puwede namang dalawa na lang yung flowers mo o kaya imbes sa flowers gawin mo na lang Eucharistic symbol, 'no. So mas maglaro ka dun sa tipo ng tela, nobility, remember nobility. Hindi ibig sabihin nun na, okey tanggalin mo na lahat ng burda tapos imbes na magsuot ka niyang ng magandang tela, eh, kumuha ka na lang ng sako, 'no, tapos lagyan mo na lang dun ng smiley face. Hindi yun ang hinihingi o kunwari sa mga simbahan, 'no, ang sinabi noble simplicity. So, ibig sabihin kung dati meron kang 100 na angels, baka puwede dalawa na lang, 'di ba, na nakaturo dun sa altar. Hindi ibig sabihin nun tanggalin mo lahat ng images sa altar, pati yung Kristo sa krus tanggalin mo,
tapos gawin mong bali-balingi, 'di ba? Tabi-tabingi yung ano, abstract kasi yun na yung modernity. Hindi yun ang ibig sabihin ng noble simplicity. Noble simplicity is simplicity that focuses our attention on what is really happening at the altar, pero still noble. No, noble. Ibig sabihin, iingatan mo pa rin yung materials, ingatan mo pa rin yung ano niya, yung beauty niya 'no. So hindi siya para sa'kin kasi napaka-fake nung ano, eh, nung, okey para maging ano ako ng mga mahihirap, pipiliin ko 'tong pangit na chalice na 'to, na mas mahal pa nga kaysa dun sa magagandang chalice 'no, may mga pekeng bato. Pero sasabihin nagmumurang ginto kasi kulay gold. Dito na lang ako sa kahoy, pero gawa 'to ng isang national artist. 'Di ba? So, ang tawag dun ano, pamemeke, tawag dun ano, tawag dito, pamamlastik 'no. So, the council, ang hinihingi niya ay noble simplicity 'no. So, that's chapter 7. Now, we will be closing dun sa chapter 8 sa adaptations and Ito later na on yung sa receptions. pinaka-controversial. Yeah, kasi yung actually dito magkakatalon ang lahat sa chapter 8. Ito na adaptations. So kaya 'yan si Angelina Jolie 'di ba yung nag-adapt sila ng mga bata. Ay iba ba yun? Adoption pala yun. Anyway, ang sinasabi lang dito sa adaptations, the council allowed adaptations for local cultures under the guidance of, yeah, what we call as the Conference of Bishops, but with approval from the Vatican, from the Pope, definitely. No? Ito yung tinatawag natin na inculturation. So, ah, meron 'tong ano, hindi ito yung ano, ito yung isang problema natin na kasi parang ang tendency kasi natin na, sige sa Pilipino natin ang mga bagay-bagay. So, it's not only with the language, but rather with everything 'no, with the style, with the things we use, with the music, tapos kung ano sinusuot natin. Um, Kasi we we are trying to tell the world na, okay, we adapt using our own culture pero madaming ano, meron 'tong mga specific provisions, ewan ko baka mas may alam si Luke sa detalye. Pero ang point dito ng enculturation, una, um, there has to be an existing cultural appropriation ng isang partikular na kultura sa liturgy. Meaning ang enculturation mga kaibigan hindi siya, what you call this, I forgot the term, Hindi siya innovation, yeah. Hindi siya mag-i-innovate ka na parang totally out of out of thin air, meron palang misa ng bayang Pilipino. Tapos sige babuyin natin yung liturgy gamit ang kawayan at sedang Pilipino ay ilipat natin yung mga mahalagang elemento ng liturhiya tulad ng komunyon ng pare ilipat at sa dulo kasi yung pare ay siya yung host 'no. So ang host kasi kapag sila yung nagpapakain sa huli sila nakakain. Yung mga gano'ng bagay hindi ito yung punto ng Sacrosactum Concilium. Okey, marami sa inyo siguro magre-react kung may mga kaibigan o kakilala kayo siguro okey lang awayin kami, puwede niyo naman kaming pagalitan kasi we can take it matanda naman na kami. Pero the point is even yung tinatawag na misa ng bayang Pilipino hindi siya approve ng Vatican at kailangan approve siya ng Vatican. So dun pa lang, dun natin makikita kung genuine ba ang isang bagay. Kasi ang puwede nating ikumpara dito mga tol, yung Africa. The way the Ethiopians and mind you, the Ethiopians are among the oldest of all Christians in all the world, 'di ba? And meron silang own way of, what you call this, yung pagka inculturate ng liturgy 'no. Kasi yun nga, our mass is the Roman rite, And since we are not Roman, kuwan tayo, sinasabi ng council, okey,
hindi namin 'to i-impose sa inyo, 'no, but within the bounds of approved, 'no, na guidelines, 'no. Yeah, minsan ang bayang Pilipino makikita niyo gumagamit ng palayok yung ano, yung obispo, minsan kardinal pa nga minsan o pare, pero ang point ay hindi kasi para magmukhang Pilipino, hindi naman yun ang point ng mass, eh, na pagmukhain natin Pilipino yung mga bagay-bagay para lang masabing may Filipino touch. Kasi ang tawag nga dun ay pamemeke at pagpapanggap. Bakit? Eh, wala namang problema sa forma na ordinaryo ng misa. Eh, 'di ba yun nga nilalaban nung iba na mga medyo free yung interpretation, na sige palayain natin ang misa sa kahigpitan ng Roma at ng mga detalye. Tapos ngayon barong, tapos palayok, tapos kung ano-anong pauso, lambanog yung lalagyan ng lambanog yung ay oo kasi, 'di ba? I mean, ewan ko lang, hindi ko alam yung ano. Pero, ah, so alam niyo ulit kung saan ang inclination namin ni Father Lennon at, well, kayo na bahala diyan to make sense. Pero dahil nga diyan, nauna na nga yung ating last segment, nauna na akong mag-react, 'no. So paano nga ba nag-react, paano 'to tinanggap o hindi tinanggap ng ilang mga tao or especially ng ilang mga bahagi ng simbahan? Hindi ko alam kung totoo ba or kung tsismis lang na sa Philippines daw dahil nga ang butihing Rufino Cardinal Santos ay miyembro ng Cetus, 'no. Yung reforms ng Vatican II late na sa 70s dumating. Sabi nila, eh, hindi pa ako buhay nun. Pero definitely there are some reactions in this. Please go ahead, kayo na bahala diyan. Ayun, meron pa nga ano, eh, sa mga peripheries, mga provinces 'no, nagse-celebrate pa rin sila ng TLM up to 80s pa nga yung iba, eh. And minsan may mga seminaries na to the point na pinuntahan ni Cardinal Sebastiano Baguio para lang sabihin na mag-celebrate kayo ng Novus Ordo kundi tatanggalan ko kayo ng faculty 'no. So, ah story lang 'no, Yeah, isang yeah, sample na narinig ko, eh, yung sa San Pablo. Di ko sure, kung totoo kasi di pa naman tayo buhay nun, kuwento lang din nung pari na isang pari dun na na-encounter ko. Sabi ni Father Edsuelo, dating formator sa San Pablo Diocese na later on nag-join sa SSPX. Si Father Edgardo Suelo, dinalaw daw sila ni Cardinal Sebastiano Baguio o sa Masonic name, eh, meron siyang nickname na Seba. Eh, yun yung sabi, hindi natin mako-confirm kasi patay na, eh. Pero so, ayun nga, kasi daw dadating dito si Paul VI noong 1986 and kailangan totally Novus Ordo na daw ang mga misa sa Pilipinas. Kasi nung unang punta 1970s, marami pa ring nagti-TLM, eh. Hanggang 80s, noong 1986, eh, may konti-konti pa and yung mga seminary fino-form pa rin nila sa traditional formation, yung mga seminarians. And sabi ni Cardinal Sebastiano Baguio daw sa mga pare, isa na dun si ano, Father Etsuelo, eh, "Aalisin kita kung hindi ka mag-celebrate ng Novus Ordo." So ginawa, sorry, ito correction lang, 1976 daw sabi ni Russell. Yun, no, ayun. So ang ginawa ni Father Edsuelo, umalis na lang siya and nag-join siya hindi, naging floating muna kung saan-saan kasi ayaw niya mag-celebrate ng Novus Ordo, gusto lang niya Latin Mass. And sabi niya matanda na daw siya, hirap na siyang, mag-adapt 'no, sa Novus Ordo. Anyway, marami ring pari na may gano'ng story na narinig ko, isa na rin yung naging kura natin before sa Bikutan, si Father
ah, ano nga name nun? Yung nakalibing sa OLBC. Hindi yan. Eh, isa sa kura natin nung 1960s. Hindi ko kilala, bago sa'kin 'tong kwento na 'to, meron Sino, pala? si Bishop Lasso? Hindi Bishop Lasso. Hindi, yung kasama ni Bishop Lasso nakalibing dun. Di ko natanda, Bishop Lasso na lang naalala kong ano dun, eh. Sa atin pala yun, okey. Oo, bago Bagong siya nalipat sa information. Antipolo. So, ang dami talagang rebelde ay sorry, hindi pala rebelde tawag dun. Galing ng Lower Bikutan. Atin pa grupo pa lang natin 5 na agad, eh. Gawaan ng mga aktivista. No, pero that's true, yung Father Santiago reception Yus, ayun naalala ko na, si Father ano? Santiago Yus. Father Santiago Yus, Ah, naging parish priest natin noong 82 ata, 1982 hanggang okey. 1992. Hindi ko sure, basta mga gano'ng panahon. At least may bago tayong natutunan, 'di ba, mga batang Oo, si lower. Father Santiago Yus, nagti-TLM pa rin siya, kaya may iba sinasabi ng mga matatanda, ano, nakatalikod pa rin daw ang pari, Latin pa rin daw ang misa. Sabi nila, "Ha, may pagbabago na?" Buhay na ako na 1980s pero ganyan pa rin ang misa, 'no? Sabi nung ibang matatanda natin sa lower. Yun, and later on si Father Santiago Yus na-assign sa Antipolo, tapos sa Antipolo Cathedral, then after yata nun nag-join na siya sa SSPX, di ko sure yung buo, pero parang gano'n. Anyway, and since si Cardinal Santos kasi member ng Cetus Internationalis kaya ano, malakas din ang influence niya sa mga Pilipinong pare na, "Huwag kayong matakot." Hindi, joke lang. Parang masama naman yung nangyari, hindi. Hindi, to Hindi, make a hindi. context 'no, to put context lang, hindi dahil galit o ayaw ni Cardinal Santos, ang nanaig na kuwento na narinig ko, kasi hindi lang naman isa yung napakinggan ko, eh. Sinasabi nilang Cardinal Santos, "Hindi, buuin lang muna natin yung maayos na cascading para lahat tayo matino yung pagkakaintindi natin, hindi tayo sabog-sabog." O Kaya kaya kasi it took may time. ano, may bahagi na parang biglaan yung change, para sa maraming tao, You remember yung pinag-usapan natin sa first episode nitong mini-series, yung the Rhine flows to the Tiber, 'di ba? Kasi nga ito ay theological thoughts na nag-dominate sa council ay yung mga thoughts ng mga French, ng mga Germans, 'no? Sa kanila masaya sila, when they receive the news, and the first time na yung mga kura nila ay haharap na sa kanila at German na ang misa, French na, masaya sila, 'no? However, this is not simply not true in all of the world, 'no? Kasi maraming mga tao in Africa, in Asia, sa Pilipinas, 'no, na ito yung nakasanayan ko tapos wala man lang catechesis sa akin, 'no? Tapos bigla na lang vernacular, 'no? If you remember yung kwento nga, ni J.R.R. Tolkien, 'no, yung author ng Lord of the Rings, 'no, na when the priest began to celebrate the mass in English, 'pag sinasabi raw nung pari yung dialogues, 'no, talagang tinataas daw niya yung boses niya at sumasagot siya in Latin. Yung kwento yun nung apo niya, eh. Sabi nga nung apo niya parang hiyang-hiya raw siya nung bata siya kasi mga gano'n yung lolo niya na, "The Lord be with you, et cum spiritu tuo." Parang gaganon na talaga siya na tapos 'di ba nga meron pa nga yung alleged kasi wala naman talagang proof, 'no, na yung Agatha Christie, indult na tinatawag. Kasi after ng nagkaroon nga ito nung paggamit ng vernacular, may mga luminaries sa Britain, 'no, both Catholics and not, mga great authors. You have Agatha Christie, yung author ng ng, ano bang libro yun? Basta one of the great authors. Then may mga scientists ka, may mga ano ka, Nobel laureates ka na
nag-request kay Pope Paul VI 'no, "Teka, bakit mo tatanggalin yung ano, yung Latin? Eh, hindi lang 'yan pag-aari ng simbahang Katolika, 'yan ay ano, minana ng sangkatauhan 'no. So, we are requesting you to preserve it." According to that story na binigyan daw ng, indult, especially yung sa UK 'no, na makakapag-celebrate ang mga pari um, ng traditional Latin mass pa rin 'no. Now, other story is kung meron bang proof o ino-honor ba 'no after some years nung nagkaroon na ng dictatorship, ay sorry, nung nagkaroon na ng, TC and everything. So, by the time of the 70s and 80s, maraming mga bahagi ng clergy, sadly, they took it upon themselves na gumawa sila ng mga liberties na hindi naman talaga hiningi ng Sacrosanctum Concilium. So, mag-imbento ka ng buong Eucharistic prayer. I've been to one, isang pari na panahon niya yun, eh. Yun yung mga pari na nagsunog ng kanilang mga sutana kasi feeling nila yun ang kalayaan, eh. Kasi yun ang version nila nung 1960s na ano, eh, na revolutions, eh. So, gusto rin nila magkaroon ng revolution, oo. So, sunod sila ng mga sutana nila, giniba nila yung mga ano, yung mga simbahan sa Pilipinas na hindi maluma, pero modern yung architecture, yan yung mga yan, 'no. So, introduce sila ng mga kung ano-ano sa liturgy, kasi nga creativity mas importante yun kaysa sa minana nating tradition, 'no. So, leading to banal liturgies 'no, na we can say parang nagkaroon ng cheapening sa Catholic worship, and that is, I think, yung pinakamasamang naging epekto at naging kasi ang daming ano, bakit pa ako maging Katoliko kung ganito lang din naman pala ang worship natin 'no? Puwede rin naman pala baka nga mas banal pa yung pagsamba kung hindi ako Katoliko, 'di ba? So, may gano'ng nangyari 'no, kaya eto meron kang mga masasayang tao, pero meron din mga na-disenfranchise. Yeah, and one of them is yun nga yung, nabanggit kanina si Archbishop Lefebvre. Kasi it's not because it's a resistance for the purpose of merely resisting. But for Archbishop Lefebvre, he saw this as a betrayal of tradition na parang, teka, lahat naman tayo nag-aral sa seminary and we understood freedom as taught to us in various levels, and freedom is the freedom to do what we are ought to do, what we ought to do rather. But bakit may mga ganito na talagang outrageous na yung iba kasi yung sinasabi ni Father Lennon medyo sanitized na nga yun, pero you will see merong mga tao na ginamit nila yung authorities nila to make the mass something like their own, and maging party, ah, maging kiddie meal 'no. Kasi, I mean sa Philippines kasi medyo conservative tayo as a culture, so hindi masyado, pero meron pa rin 'no, meron pa rin. To the point na talagang na-reduce yung noble simplicity. So ironically, ah, they voted for SC, but they believe 'no, some of them, the implementation went too far. The interpretation really went too far. To the point na parang naging reduction siya, and kung hindi man reduction, ang ganda nga ng ano, ng coinage ni Benedicto XVI 'no, the former, Father Joseph Ratzinger 'no, it's a cheapening, 'di ba? From a very noble, from a very sacred, from a very important, parang, we tended to make it as mundane as everything else. Kaya nga 'ba dati hindi puwedeng magmisa sa hindi consecrated na altar, pero for the purpose nga daw of pastoral reason, pero to the point na mono-block na yung table mo, tapos cheap na lahat, 'di ba? Parang yun yung mga tanong dun, eh, parang, for the purpose na, dapat maintindihan, binago mo lahat,
And yung mga hindi hinihingi, yun naman ang pinagdadagdag mo. Parang for Lefebvre and the rest of the disenfranchised, quote unquote, it seemed to be a betrayal of sacred tradition. Ayun nga, masyadong na-watered down yung doctrines, yung liturgy. And yun nga, masyado lang masaya dun, yung mga matatalino. 'No? Sila talaga yung mga nag-benefit or nag-enjoy nun. While yung mga simpleng Kristiyano, nagulat tapos nagtataka. Hindi nila alam yung nangyayari sa simbahan. Masasagot niyo ba? Yun tanong ko sa inyo, kung bakit yung kung sino pa yung mga matatalino, sila pa yung gusto ng pagbabago? Well, it's a common ano, it's a common hindi lang sa simbahan, sa ano, sa talagang society na whole, 'no. Kadalasan when you are educated, you think that you are prepared, 'no, you want to change the world for a better. So I don't think naman na may sinister plot talaga, baka mayroong ilan. Pero I don't think na yung karamihan ng mga quote unquote liberals by that time na meron silang sinister plot to subvert the church and everything like that, 'no. I think nasa loob nila na, I want to make it better." Pero sa sobrang I want to make it better, ang focus mo ay yung I. 'No, kung paano yung idea mo. Kaya yung mga matatalino yung kadalasang masasaya sa ganitong pangyayari. And yung opinion ng laity, especially nung mga simpleng tao, nung mga manong at manang diyan, simply does not count kasi, hindi kasi kami yung may alam. So, supposedly sa amin kayo dapat makinig, 'no? Hindi na kayo dapat magdasal ng rosaryo kasi ano 'yan, infantile. 'Wag na kayong magprosesyon kasi ano 'yan, infantile 'yan. Dapat high theology tayo. That is true. Almost patayin ng popular piety after ng ano, nung mga 70s at 80s, 'no, dahil sa mga matatalino. And speaking of matatalino, itong, sinasabi ni Russell na yung interpretation or the implementation of the Sacrosanctum Concilium of the Reforms. Dito na tayo ngayon papasok sa ito, exciting na kwento 'to. Kahit na mahaba na 'tong episode na, pero exciting 'tong kwento na 'to, 'no, yung controversy ni Archbishop Annibale Bugnini, who was the architect of many of the reforms in the liturgy, 'no. So si Archbishop Bugnini, he was a Vincentian, missionary who became, well, part of the Roman Curia, 'no, nagtrabaho siya sa ano, sa Vatican, 'no. Completed his doctorate in sacred theology sa Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, kung saan nag-aaral ngayon si Brother Brian. So, magkaano sila? Well, dun din nag-aral pala si ano, hindi pala, tama, Angelicum nga, tama, tama. Dun nag-aral si Pope Leo. So, pero hindi siya canon law itong si Bugnini, 'no. So, theology at ang kanyang ito pa, ang kanyang, thesis, ang title ay De Liturgia Iusque Momento in Concilio Tridentino, 'no. That is the liturgy and its significance in the Council of Trent, 'no. So, later on, he became part of the Curia nung panahon ni, Pope Pius XII, 'no. Naging part siya as secretary for the Commission for Liturgical Reform. And then he was part of the people who created the revised rite for the Easter Vigil noong 1951 and later ng Holy Week noong 1955. Panahon pa 'to ni Pope Pius XII, 'no. Later on, nung panahon na nina ng Second Vatican Council, 'no, siya ay naging ano, na-appoint by Pope Paul VI noong May 1969 as Secretary of the Congregation for Divine Worship, 'no. This role gave him, well, a as a protagonist, 'no, a main role sa paggawa sa pag-reform, 'no, paggawa ng mga reformed, liturgy, 'no. Now, ano ngayon ang issue? So, by the 1970s, rumors spread, 'no. So, tapos na, nagawa na yung ano, na-release na yung bagong misal. Pero rumors spread in Italy that he was a Freemason. Now, Freemasonry
is not compatible with Catholic life, no? When you become a Freemason, you are automatically excommunicated, no? So it's a secret society na they want to subvert talaga ang simbahan. Now, may lumabas, no, na issue na a Freemason. So ngayon ang naging isip ng mga tao, teka, if he was if he is a Rumors pa ba Freemason, yun? yun nga Joke. actually. Alleged. If he is a Joke lang. Freemason, baka naapektuhan niya yung ano, yung paggawa ng liturgy yung reformation ng liturgy. Baka tinanggal niya talaga yung mga prayers at, you know, yung iba ay talagang worries na, valid, and yung iba siguro umabot na dun sa conspirational na theories, 'no. Pero anong sinabi ng simbahan nung lumabas yung issues na 'to? Ito ang problema dun sa tanong ni Luke, walang sinabi yung simbahan, 'no. Hindi niya deny, hindi niya rin inano, sinabi na oo. Ang ginawa ni Pope Paul VI, sinend niya si Bugnini na nagtatrabaho sa Roman Curia as sa Congregation for the Divine Worship. Sinend niya as a nuncio, 'no, as his ambassador. Saan? Sa Iran. So ang Para layo, para siyang ma-visualize sa mga pinatapon. tao. Kumbaga ano, nasa mataas na posisyon ka, tapos bigla kang inihulog sa somewhere else. 'No? Yeah, exactly. So there's never been proof na talagang, yung bang objective proof, only allegations, 'no, in books and whispers from curial insiders. Ang problema mo sa Roma ay minsan walang uso kung walang apoy. So yun ang isang ano dun dapat matandaan. The Vatican remained silent, 'no. So it only fuels the mystery until this day, 'no. Ano ba talaga, Freemason ba talaga siya? And if he was, nagkaroon ba yun ng epekto sa reformation ng liturgy? O even if he was, yung integrity ng liturgy ay nanatili pa rin, 'no? So we have this mystery, this scandal and this controversy surrounding the reformed liturgy. Yeah, and whatever the truth was, Bugnini was more than an enigmatic figure. He became a symbol. For some, the genius or the champion of the reforms, but for others, the betrayer. Not only the betrayer of tradition, but the betrayer of these reforms. Kasi all this time, yun nga, yun yung na-fuel na ano eh, na problem eh, na did I back on the wrong horse? Parang gano'n. Controversial na figure, eh, 'no? Great architect. Yeah. Pero still, there's a deeper issue here. Kasi kung questionable nga yung reform, kung questionable yung means by which it was, promulgated, should it be recognized? And yung kwento ni Lu kanina, yung specific na pare na taga Laguna, he's just one of the many examples of those disenfranchised, pangit kasi yung sabihin disgruntled or kasi parang it's just merely invalidating their reason. These people are actually church-loving people, they are very peaceful people. They just want to celebrate or to attend the mass. But for these very reasons, they seem to be ano, eh, na may natanggal sa kanila, may nawala sa kanila. And dito nagkaroon rather ng confusion in a way, ng tanong, how shall this reform be interpreted? Yeah, ito yung mas malalim na issue, eh. Ang reforms ba ng Sacrosanctum Concilium, ito ba ay break away from tradition? Regardless if Bugnini was Freemason or not. Break away ba siya from tradition, or should we follow Pope Benedict XVI's hermeneutic of continuity, no? That the Vatican II didn't abolish tradition. It renewed it, or at least it tried to renew it from within. So, ibang bagay yung kung paano ininterpret, paano
inilagay sa practice, pero at least yung talagang kalooban ng council fathers 'no. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, "The liturgy must be celebrated with reverence, facing God together," 'no, not as a stage for creativity na maybe yan ang na-lose natin along the way 'no, na we are pupuno tayo ng creativity na, okey ano na rapture 'no, wala na yung tradition, nakalimutan na lahat ng ano, pre-Vatican II, um, tradition. No, there is continuity. And how do we preserve this continuity 'no? Ano ba talaga ang hinihingi ng council? Ano ba talagang hinihingi ng Sacrosanctum Concilium? Baka naman kulang yung ating interpretation, mali o deficient yung ating interpretation. Again, for example, the Latin language, sacred music, no? Kailan ka na huling nakarinig ng ano, ng Gregorian chant sa parokya mo? O baka naman ang hilig natin gawing ordinary yung mga extraordinary, 'no? Extraordinary ministers, 'no? So, lagi nating ginagawang gano'n to the point na kinakalimutan natin ano ba talaga yung hinihingi ng ano, ng council. Yeah, and today debates continue actually. Ah, and proud kami ni Lennon at ni Luke na kasali pa rin kami dun sa debate. Latin Mass communities, the importance of the chants, contemporary enculturation, yung rationality 'no, ng mga ginagawa more than mere innovations 'no. Meron akong nakita yung ano, parang ang tema nila ay Black Mass, Mass for the EJK victims. Pero black lahat tapos sinabuyan lang nila ng lupa tsaka black bag yung ano, yung ilalim ng altar ta's nilagay ng "Wag Tularan." Parang ito ba yung mismong hinihingi ng sacrosanctum? So, the tendency is, ah, kung hindi ito yung issue rin 'no sa sacrosanctum na nakikita ko, and this is my way of closing also this. From a mere innocent 'no, document that reflects the discerning heart of the church. There are just some people na sabi nga ni Luke na talagang matatalino. They tend to use this to weaponize 'no, this document 'no, to prove their innovation or just to prove their creativities or whatsoever. And it's the real tragedy when a simple and honest and innocent document such as this i-aano mo, iwe-weaponize mo, gagamitin mo sandata against, for example, traditional communities. No, noble simplicity. No, this is what the sacrosanctum is really all about. It's as if na everyone is an expert on that, hindi naman tayo council fathers. It was given to us by the church to serve as our guide and not as a weapon for us to go after each other. And I'm proud na kahit papaano itong mga kaibigan ko halimbawa, they acknowledge the sacrosanctum. So, we're actually working for the furtherance, for the sound interpretation and understanding and cascading of this policy na matagal na nga nabuo pero hanggang ngayon hindi pa nga nasusunod, eh. So, at the heart of this, what is at the heart of this document? It's the timeless truth that the liturgy ay yung culmen et fons 'no, the source and the summit of Christian life. Na lahat galing dun, lahat papunta dun. So, kung baboy yung pinanggalingan natin, baboy din tayo papunta. Kung matino yung pinanggalingan natin, matino yung ating papunta. Kung sound yung pinanggalingan natin, sa sound din tayo pauwi, 'no? So, instead nga na mag-away regarding this, mas klaro nga dapat yung pag-uusap dito 'no, at, yun yung gusto namin i-champion dito sa episode na 'to. As the document itself says, 'di ba? It is through the liturgy that the work of redemption is accomplished. So, the greatest tragedy
is number one, to weaponize this document against other believers, and number two, that despite all of this, we ended up unredeemed. It's supposed to be the very act of redemption, mm, or the symbol for redemption. So yun ang akin. Closing thoughts mo, Doc Luke? Ayun lang, what earlier generations held as sacred remains sacred and great for us too. Yan ang mga words ni Pope Benedict XVI. So yun lang. Siguro akin ang closing thoughts ko is simple. No? In itself, pag binasa niya, I invite you, no, to read Sacrosanctum Concilium itself. Kasi ito ang isang problema, hindi lang sa simbahan. Sa lahat, no, kahit sa philosophy, sa pag-aaral, we tend to just trust secondary sources. No? Wag lang kayong maniwala dito sa amin sa podcast. Basahin niyo yung mismong primary source. No? Basahin ninyo para maalaman nyo rin. And then, you can judge if tama ba itong sasabihin ko. Kasi for me, it is not yet realized, no? Nireform na yung yung misal, okay na. No, 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 I don't think doon natatapos yung hinihingi ng Sacrosanctum Concilium eh. Again, basic examples, no? The use of Latin in the liturgy. Sacred music, no? Hindi porket puro na lang tayo hangad at na magaganda naman talaga yung kanilang mga kanta. Pero is that it? Yun na ba yung hinihingi ng Sacrosanctum Concilium? No? Yung fully conscious and active participation, nagagawa na ba talaga? So maybe we need another liturgical movement, no? A liturgical renewal again, no? Para dito sa ang akin nga dyan, this is my personal opinion. Well, opinion na nga tapos personal pa, redundant, di ba? Pero ang akin dyan, ang ideal is magkaroon ng hybrid eh. No? Na makuha natin yung solemnity ng TLM and makuha natin din yung scriptures, yung pastorality ng New Mass, no? So, paano natin ngayon sila again, yung equilibrium, no? Maybe lang naman, yan talaga yung hinihingi, yung ini-envision ng mga council fathers nang sinulat nila itong Sacrosanctum Concilium, no? Well, Anyways, dapat siguro hindi naman galing sa mga Benedictines kasi dito sa Pilipinas, mga Benedictines ang pakana kaya ay sorry, naka-record pa grabe pala, yan. naka-record pa pala tayo. Pero that's Sacrosanctum Concilium, and hopefully, meron kaming naiambag sa history, sa vision, sa controversy and legacy nitong importanteng document na ito sa buhay ng simbahan. Yeah, and in our next episode, dahil nag-invite tayo ngayon ng taga Cetus Internationalis, dapat mag-invite pala tayo ng Progre. Hindi, joke lang. In our next episode, we'll move on sa Dei Verbum, no? The great constitution of the Second Vatican Council on divine revelation, no? So pag-usapan natin Biblia, pag-uusapan natin yung yung tradition, yung magisterium, no? So stay tuned mga kapatid. Yan, kaya muli ito po si Russell Ito naman po si Lennon. At ako naman po si Lux. at ito ang Tamang Usapan. Usapang Usapang may may tama. Bye-bye! Bye-bye!